Alright. Ito na naman po ang inyong kapukan, Mark Tour, the Hammer. Nagpumapati ng isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, saan man kayo dako naroon. Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Ayan. God bless you all. Mga kahammer, ang ating pong pag-uusapan at tatalakayin ngayon ay kaugnay pa rin ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. No? Alam niyo po, para sa inyong kaalaman, yung isdinaos na rally ng Iglesia ni Cristo, yung National Rally for Peace, ang lahat ng lugar na pinagdausan ay pinuhusan ng Diyos ng isang malaking biyaya. Bakit kanya? Alright? Doon lamang po magbibigay lamang po ako ng isang halimbawa. Sa Quirino Grandstand. Nung gabi pa lang bago isagawa yung rally, dumating na kami doon. Natatnan namin doon, napakarami na ng mga kapatid. No? Kaya yung mga Jollibee, yung McDonald's, Chowking, yung mga na malalapit doon, ubos. Hindi na po kami maka-order. Maaga silang nagsara. Bakit? Kasi nga, yung mga naunang nagpunta, yung iba wala namang baon. So kung magbabaon ka naman, hindi naman pang matagala. So, siyempre pupunta doon, may mga pera yan. O kaya nagkainat sila doon. Alam nyo ba na maaga sila nagsara? Kaya, sabi ko nga, umulan ng biyaya. At ito pa, yung mga taga ron, sa Luneta, sa Quirino Grandstand at sa Calacao, Maynila, ay kumita rin. Kasi nagtinda-tinda sila ron No? Marami silang kinita. Yung mga nagtitinda lang ng saging, nilagang saging, mga kakanin, yung mga nagtitinda lang ng kape. Ubus yung mga paninda nila. Yung mga nilagang itlog. Yung mga kakanin na gawa nila. Yung mga ice candy, mga mais, mga pizza. Ubus lahat yun. Nagkaubusan. Alam niyo kung bakit? Napakaraming tao ang pumunta. Napakaraming kaanib ng Iglesia ni Cristo ang nakipagkaisa at sumunod sa pamamahala, sa panawagan ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Kaya, yung iba nga, ang sabi nila ito, kailan kaya mauulit yung rally ng Iglesia? Imagine yun, tatanungin yun. Alam niyo kung bakit? Ang daming kumita. Oo, ang dami nilang kinita. Ultimong yung nagtitinda lang ng mineral water. Bagamat ako, hindi naman bumili. Sapagkat may mga dala naman kami, mga sariling tubig, Yung mga nagtitinda doon, kahit gaano karami, naubos. Yung mga nagtitinda ng mani, ubos. Kaya, yung mga establishment, yung mga food chain, nagkaubusan. Yung McDonald's, yung Jollibee, yung mga nila, ang aga pa lang out of stock na sila. Alam niyo kung bakit? Yung mga taga-ibang lugar na mga nauna na at yung mga hindi nagpalista doon sa mga libreng pagkain, ay may yung mga samahang, like for example, yung taga Batangas, Cavite, or ibang lugar pa, nag-o-order sila ng McDonald's at Jollibee. Sarili nilang pera yun, mga kahammer. Kaya maaga pa lang ubus na, sinasabi na ng mga account, ubus na po ang chicken natin, hindi na po available yung mga ganito. Okay, makita nyo? Di ba? Kumita yung mga taga ron. Kaya, akala nyo, nakapagdulot ng itong tinatawag na abala? Hindi po. Marami pong kumita. Kung sa traffic siguro, pero very minimal lang. Hindi gaano. Bakit? Na-organize na. Bago pa man mangyari o isagawa yung rally,
talagang inayos na po ng ISKA, ng ating PNP, ng ating MMDA, at ng pamunuan ng Kalakang Maynila, no? Yung scheme kung papaano maiiwasan ang mga traffic, kung papaano hindi magkakaroon ng overflow nung pagdaloy ng traffic, no? Naorganisa nila, naagapan. Kaya binabati ko yung pamunuan ng PNP sa Kalakang Maynila, ayan, tsaka yung MMDA, siyempre yung ISKA International, ayan. Oo. Binabati ko po kayong lahat, lalo na yung mga kapatiran, ano? Binabati ko po kayong lahat sapagkat naging matagumpay yung isinagawang rally dyan sa Luneta at sa iba't ibang dako at panig ng Pilipinas. Ayan. Hindi lamang naman po dito sa Pilipinas nagdaos ng national rally. Maging sa ibang bansa, kahit sa Japan. Oo, yung mga karatig bansa niya, maging sa Amerika, Canada, nagkaroon din ng panawagan. Oo. At alam niyo po ba kung sino yung dumating kanina doon sa idinaos na rally? Marami pong personalidad. Hindi ko po maisa-isa sapagkat marami. Pero bibigyan ko po kayo ng isang ng mga iilan na aking natatandaan. Unang-una, andyan ang Senator Bato de la Rosa, andyan si Senator Bongo, yung aspiring Senator Philip Salvador, siyempre ang Congressman Marcoleta, si Yorme Isko Moreno, si Hani Lacuna, yung mayor ng Maynila, ang kanyang vice, si Yul Servo. Marami pa, yung mga congressman. Pero, ito po ang tanong nila, bakit daw hindi pinagsalita samantalang nandun na at pumunta? Yung mga personalidad na yan. Ito po kaya naman po sila hindi, sa bagay, hindi natin na sila masisisi sa kanilang mga opinyon, sapagkat kapag nagkakaroon ng rally, yung ibang grupo, at pag may dumating na mga sikat na personalidad, ay kanilang pinagsasalita, sapagkat malaking bagay sa kanila yun. Sa tingin nila sila ay pinupuri doon. Bakit? Kasi isang malaking personalidad yung nato. Kaya pagsasalitain nila yun, may mga opening remarks pa sila. May mga kung ano-ano. Pero sa Iglesia ni Cristo, malinaw po kasi yung panawagan Malinaw yung tagubilin ng tagapamahalang pangkalahatan Diba? Na sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang panawagan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na wag na pong i-impeach ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Inday Sara, si Pipi Sara, sapagkat wala pong maitutulot na mabuti sa ating bansa. Maaagaw yung atensyon ng Kongreso, yung atensyon ng Senado at iba pang sangay ng gobyerno na mag-iimbestiga o magsasagawa ng investigasyon sa bagay na yun. Bakit? Ano pa magagawa nila? Ang Kongreso nandyan para gumawa ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas. Ano nangyayari ngayon? Hindi naman lingid sa kaalaman yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung mga nakaupo ay talagang sinasamantala nila. Akala mo sila na yung hari ng mga abay, mali na. Kaya kaya ang Iglesia ni Cristo ay kumilos na para makiisa sa panawagan ng taong bayan na ayusin at magkaisa. Ang layunin ng Iglesia doon, kapayapaan at pagkakaisa. Kaya walang halong politiko doon Pabor kay Bibi Sara, lalong pabor kay President Bongbong Marcos sapagkat
inayunan yung kanyang panawagan na huwag i-impeach si VP Sara. O di po ba, nakinabang ang Pangulong Marcos? Nakinabang din ang VP Sara. Kumbaga, win-win solution yun eh. Maliban na lang doon sa mga ibang grupo na walang ginawa, no? Kundi pampatikos, kundi pabagsakin ng isang individual para magawa nila yung mga bagay na gusto nila, lalong-lalo na sa korupsyon. O, di ba? Katulad ng mga makakaliwang grupo na yun. Yang sila Franz Cras. Di ba? O. Sila Laila Dilig. Yung mga Colmenares na yan. Wala nang ginawa yan. Sila Chilchok. Wala nang ginawa yan. Mula noon pa kilala na po natin sila. Na ni minsan wala silang itinulot na maganda sa ating pamahalaan. Sapagkat sila ay makakaliwang grupo nga. O hindi ako naninira O sige, kung mali man ako, i-correct nyo ako. Correct me if I'm wrong. O kung kakasuhan man nila ako ng libel, nasa kanila yun. Pero titiyakin ko, papatunayan ko sa kanila. Di ba? Sapagkat hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin alam yung mga nangyayari dito sa ating kapaligiran, dito sa ating bansa. Napakaliit lang po ng Pilipinas. Di ba? Hindi naman, sabi nga ng ka-Arnel Tumanan kanina, hindi tanga ang iglesia. Lalong hindi bobo. Di ba? Ito yun Kung pinagsalita namin yung mga personalidad na nandun kanina, katulad na lamang ni Senator Bato de la Rosa o nila Senator Bongo, dinahaluan na ng politika. Ano sasabihin nila? Ang aga naman nangangampanya niyan. O, di ba? Sino ang mali? Kami na naman. Iglesia na naman. O, di ba? Para ipakita na hindi ganon ang Iglesia ni Cristo, talagang hindi sila pwede magsalita. Ito pa masakit. Kapag ang iba ang nagsasagawa ng, ito pa ang maganda pala. Kapag iba ang sasagawa ng rally, nag-iimbita sila. No? Nag-iimbita sila ng mga matataas na personalidad o kilalang personalidad para yung pagtatausan nila ng rally o yung gagawin nilang rally kahit pa paano may mga pumunta. At bukod doon, may bayad pa. O, di ba? O, ngayon, kayo humusga. O, ito. This is a final countdown. Aba, mga kahamer. Kaya, nagtatanong yung ito, bakit daw hindi pinagsalita sila Senator de la Rosa? Talagang hindi pagsasalitain yun dahil ang isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo ay wala pong halong politika. Ang panawagan po ng Iglesia ni Cristo ay pagkakaisa. Sapagkat ang INC is for unity. Yung panawagan kanina. Di ba? Kaya naku po. O, yung mga kritiko dyan. O, galingan nyo. Ngayon yung patunayan, nalalangawin ang rally ng Iglesia. Kaya alam nyo, pinakamagandang gagawin ninyo dito. Manahimik na lang kayo. Yung pananahimik ninyo, isang malaking tulong yon. No? Sana kung hindi yung mawakay ng mawa dyan, yung makabubuti sa ating bansa. O yan, katulad nila ng mga Panatero brothers. Bakit ba sila nagbabanat? Bakit ba sila nambabatikos? Ha? Sapagkat talagang maling-mali na, kayo na mismo ang nakakarinig at nakakapanood at nakakakita nung yan nangyayari na korupsyon dito sa ating bansa. Lalong-lalo na dito sa mga nakaupong opisyal na mga buwaya. Capital PXY, buwaya. Di ba? Laki Talagang luno kahit isang parkong pera, kulang pa di ba?
Kaya yung mema dyan, may masabi lang. Oh, manahimik ka. Manahimik ka. Nako. Palakpakan natin yung mga kritiko natin. May iba po mga kahamay. May iba lang. No. Nung panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte, si Laila de Lima, inakusahan pala, ikinulong na. O, senator yun, ha? Isang senator yun. Inaakusahan pala. Hindi pa napapatunayan. Kinulong. Ito ang masaklap. Ito ang hindi ko maintindihan sa aking kaisipan. No? Tayo naman ay may batas eh. Yung isang tao dyan, hindi ko na ililihim pa yan eh. Si Franz Castro, convicted yan na convicted yan eh. Pero bakit nasaan? Anong ginagawa niya? Nakaupo bilang congressman, no? Congressman. Ayun, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ng kaguluhan. Hindi ko alam. Dati ko yan eh. Makakalabaw black. Makabayan black ba yun? Pink cloud, dilaw, pinaghalo. Kaya anong kulay? Kulay violet yata ngayon eh. Ano yung kinalalabasan nung pag pinagsama yung pink tsaka dilaw? Pink at yellow. Ano kaya magiging kulay nun pag pinagsama mo? Isinama pa yung ano bang kulay ng administrasyon ngayon? Pula? Pula, no? Comment nyo po. Pag pinagsama yung tatlong yan, anong magiging kulay kaya? Di ba? Ito sa inyo. Anak ng teting. Pusang galang. Meron bang ganon? Pinagsama yung tatlong kulay? Dati pagkakaaway? Only in the Philippines yan, ha? Patay tayo doon. Kaya ngayon, kasama ako sa mga mag-iingay. Kapag mali, ating itatama. Kapag nagkasala, ating hahatulan. No? Pero pag nasa tama, nasa katwiran, ating ipaglalaban. Katulad ng mga ginagawa ng mga Panatero brothers. Katulad nila Madam Maharlika na Katibinag, ni Miss Katibinag, na hindi sila natatakot na isiwalat ng katotohanan. Sila Banat Bay, sila Boss Banat Bay, sila Coach Oli, Boss Jay Guevara, ayan. Sila PH Update, at yung iba pa mga Panatero brothers. Ayan. Huwag kayong mag-alala, idol ko kayo. Kaya magiging kaisa niyo po ako at nangangarap po ako na balang araw makakasama ako ng Panatero brother. Alright? Isang maganda at mapagpalang araw po mga kahammer. Ayan. At siyempre tayo po ay kapaalam na. No? Itong mga susunod na videos. Inyo lang po aabangan. Isa na rin po ako magiging kritiko. Hindi lamang po ako nakakapag-upload ng mga nakakaraan. At ako'y kumukuha lamang ng kwelo. Nagkataon, no? Na nagkaroon ng palawakang rally ng panawagan ng tagapamahalang pangkalahatan, yung National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Yan. Isang mabiyayang araw pala sa inyong lahat. Ayan. Yung mga hindi pa nagkapag-subscribe dyan, subscribe naman dyan. Isang malaking tulong yan para sa ating channel. No? At pindutin na rin po yung ating notification bell para naman na updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin araw-araw. Once again, thank you very much. Mabuhay po tayo.